Panoorin natin, panoorin Ang natin. mga wifi lang ng mga congressman ang nakakapagpasara ng branded shop sa Paris. Ang kakapal ng Festac, hoy, pera namin yan. Pera ng taong bayan. Tigas ng pagmumukha nyo. Nag-enjoy din ang nasa mainstream media ngayon sa pambabalakura ng mga corrupt politicians sa pera ng bayan. Yan. Ako, ito na naman. Nagbabalik. Kalso TV. So ito guys, meron naman tayong panibagong pag-uusapan, no? Nako, ito na naman kontrobersiya. Sige, salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kababayan, no? Cheers to clap naman tayo dyan. At syempre, ikaw nanonood dyan na bago, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, no? Mag-subscribe ka na dyan, ha? Pindutin lang pakihit lang ang bell on para lagi tayong updated, no? At syempre, ito, panibagong issue, panibagong simula na naman ang pag-uusapan, no? Ito pa lang ating tawag din flood control, pinang shopping. Nako, yari. Pinapatawag na daw ako, no? Pinapatawag na sa Mandawi ang contractor na itong at ito pang matindi diyan. Meron tayong galing sa ating reaction ng video, no? May nakalap sila na ang matindi rito pinang Gucci na pala, pinang Gucci, no? Pinang shopping na pala. Kawawa naman yung ating taong bayan. Ano ba yan? Ako. Sino bang contractor na to? Sino to? Si Saldi ko. Grabe na, talamak na talaga yung bigayan, no? Talamak na, no? Shoutout pala kaya, no? Kay Boy Sardinas, Support Boy Sardinas TV. Siyempre, shoutout din kay Tol J. Guevara. At siyempre, sa mga banateros, shoutout po sa inyo lahat dyan. So, bago tayo magsimula, papaalala ko lang, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas na mga video, right? Sisimulan natin. So ito, panoorin nyo. Panoorin nyo to. Grabe, isang matinding kontrobersiya to. Yung mga naghahanap dyan. At ito, sabihin na naman may mga mag-comment na naman dyan na iniiba daw natin ang kwento. Ayan po, talagang totoong nangyayari yan at naganap po yan. At marami yung nakakita dyan. Ito, panoorin nyo. Tila nga daw nag-i-enjoy sa pamimili ng mga mamahaling branded ang isa sa trading company na bahagi ng flood control sa Mandawi City. Ayon sa video na ipinahagi ni Ate Joey DeVive, ang ZLREG Trading and Construction Corporation ay tila proud na proud pang bumili sa Gucci store. Agad-agad nag-react ang mga netizens. At ang kanilang katanungan, dito ba napunta ang tax ng tao? Grabe, ang tibay, no? Doon talaga nila yung no? Yung flood control na parang wala namang buhay, walang nangyari at marami po tayong mga kababayan na nasalanta. Pero ang pilit nilang pinaglalaban yan, gaya ni Kuting, yung flood control ko, no? Di ba? Sabi nga ni BBM, marami akong nababasa na yung dahil nga dyan flood control, meron po tayong flood control. Meron daw flood control, wala nga. Di sana, hindi tayo binaha. Tapos yun nga, yung climate change pa yung nasisi nila dito sa nangyari, no? Yung climate change, kala ko ba na paghandaan niyang pagbaha na yan, at meron na tayong flood control, no? Diba? Bumalik na naman tayo dito, mga kababayan, dito sa issue ng flood control na to. Ang matindi ron, may lumabas ng mga sources na ito palang contractor, nag-shopping pala sa Gucci. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang ating mga tax, mga kababayan. Ayan, kaya ba ganoon na lamang kababa ang kalidad ng kanilang ipinapagawang flood control? Pero heto na nga,
pinapatawag pala ang kontraktor ng gumawa ng flood control sa Mandaue City. Lagot na kayo, ZLRAG Trading. Isa ba yan sa contractors ng flood control projects dyan sa Pinas? If so, ang kakapal ha, andito na sa Gucci shop ang tax ng mga Filipino. So, O kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dyan na yung hinugot nilang pondo sa kaban ng bayan at sa ayan po galing sa tax ng ating tayong mga nagtatrabaho, sa mga nagtatrabaho dyan at mga empleyado, grabe no, pinang shopping lang pala, pinang Gucci lang pala nitong ni contractor na si Saldico, no? No, paano kaya nila na no? Grabe, ang ganda rin pala pag nasa posisyon, no? Kaya ito, yung termino nilang itong termino ni Kuting, termino ng mga bangag, walang buhay, no? Walang nangyayari sa Pilipinas. Ano kayang dapat na gawin dito, no? Kaya grabe siguro talaga yung pagbatikos nila dito sa ating former president Duterte, kasi ibabaling nila yung issue na pinag-uusapan at para hindi sila masilip sa mga kabalbalan. Kaya matinding buwelta talaga to ng mga tao, no? Ang dami nagko-comment na grabe. Terminong bangag po talaga ang nangyari. Gaya niyan, yung tinatawag na tawag dito, yung flood control, talagang may batikos yan mga kababayan. Kasi nga walang napatunayan na talagang nagawa ito, no? Kasi tapos ang problema dyan, wala pong alam. Wala siyang alam sa nangyari. Kaya yan, no? Tignan nyo nangyari, pinang shopping na yung ating flood control. Kawawa si Juan at si Juan. Taxpayers, pasok. Sino po yung nakahawak ng video? Kasi tuwang-tuwa, di maitago na first time niya private viewing. Yan ang private viewing. Daming nakulimbata. Sarap naman ang buhay. Ang ibang Pilipino naghihirap sa buhay. God's will be done. In His time, magpakasasa kayo hanggat di pa kumikilos ang the hands of God. Oo, kasi malaking yan, no? Dagok yan, malaking dagok at alam mo naman sabi nga ang gaba dili mo saba. Pero tingnan niyo naman sa likod ng pangyayari, sa dami ng mga ginawa nila, no? Talagang lumalabas na po, no, mga kababayan, lumalabas na yung katotohanan dyan sa nangyayari ng mga itong Kuting administration, no? Tingnan mo, yun yung nangyayari ngayon, na unti-unti na lumalabas yung mga pinagagawa nila, yung mga bahuan nila, yung kung saan yun, nadadali na sila ngayon. Kaya yung mga yung mga vloggers ng Tanso Vloggers, so talagang binabanatan daw nila kami daw ay mga Didi shit. Talagang shit na shit kami sa mga pinagagawa ng mga bossing yung wala namang magandang pinakita, di ba? Kaya huwag kayong magtaka kung may mga ganito talagang lalabas, nababanatan po talaga kayo sa social media, ha? Sabi nga ni Banat Bay, pag tama, kampihan, pag mali, banatan. Di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Diba? Kasi yan talaga yung pinag-uusapan natin sa issue natin sa Pilipinas. Hindi lang ito para sa mga paninira lang. Ito ay totoo na po nangyayari, no, sa ating bansa, mga kababayan, na may mga ganyang issue na naman, may mga corruption moments na naman na nangyayari talaga. Simula pumasok yung termino nila, no? At pagtataka ka na, ang budget ni Kuting ay naubos. Pero itong mga alipores, nagsha-shopping pa. Aba, matibay.
Matibay talaga yung mga pagkaroon nito mga to. Pag-shopping pa sila, no? Parang hindi nila iniisip, sila lang talaga yung nagpapalala ng kanilang sitwasyon. Siyempre, marami pong mga kababayan natin makakakita sa mga nangyayari yan. Hindi po basta-basta usapan o kwento-kwentuhan lang po, talagang totoong nangyayari yan mga kababayan. Sige, panoorin natin. Ang mga wifi lang ng mga congressman ang nakakapagpasara ng branded shop sa Paris. Ang kakapal ng Festac, hoy, pera namin yan. Pera ng taong bayan. Tigas ng pagmumukha nyo. Nag-enjoy din ang nasa mainstream media ngayon sa pambabalahura ng mga corrupt politicians sa pera ng bayan. Kaya okay lang sa kanila. Baka nga may kasama pa dyan sa shopping galo sa Gucci store. Spoiled ng media ngayon ang mga corrupt politician. Napakakapal ng mga mukha niyan sa dami ng gutom ngayon sa Pinas. Di ba sana kung galing yan sa pera nila? Taxpayers money yan. Hindi nga, maglalabas ba yan? Siyempre, pag hindi nilalabas yung mga pera ng mga kamote na yan. Siyempre mo, ba't naman nila ilalabas yan, di ba? Siyempre, kaya nga nasa posisyon, di ba? Pwede silang bumanat, pwede silang kumuha dyan guys, sa ano nila, sa nilalabas nilang pera. At ang pera niya, siyempre, hindi ilalabas niyan. Itatago yan, isi-safety nila yan. Kaya yung sinasabi natin, mga kababayan, mga netizens, no? Huwag na tayo magpa-auto. Pagdating ng halalan, ay nako, mamili kayo ng karapat-dapat. Di ba? Yan. Ito wala itong bayad-bayad, no? Wala kaming, kasi sabihin kasi nitong mga kamoting to, mga vlogger na ano daw kami, bayaran, no? Hindi ho kami binabayaran dito. Kami ay naglalabas lang po ng katotohanan na sa nangyari. Itong ginagawa po ng mga, sabi niyang iba ay DDS daw kami, DD-shit, di ba? DD-shit daw. Hindi ho tayo nanira dito, no? Pawang katotohanan lamang at yung ating pinapalabas, no? Na pinaghihirapan at pinagpupuyatan namin yan sa Cabazon Outlet Store, California na Gucci. Sobrang mahal pa rin. Grabe, naka-shopping, parang nanalo sa loto. The Crocs ni Tamba, pa-shopping lang. Sobrang kapal ng mukha. Mga bata ni Tamba, yari, nagsha-shopping. Palakpakan na nasa Gucci. Ayan, di ba? Shopping na sila, mga kababayan, no? Ikaw, kababayan, ano masasabi mo? Mag-comment ka dyan para mabasa natin, Mabasa natin yung mga comment nyo sa masasabi nyo rito sa pangyayari na to. Alam mo, yung pera natin, yung tax natin, no, na dapat sa bansa at kung ilalabas lang yan, yung mga project, pero meron naman silang mga project na gaya yan, yung mga flooding controls na yan, wala namang nangyari. Money flooding, di ba? Overbulsa yung nangyari. Sa bulsa po nila napupunta mga bata ni Tamba. Grabe na yung pagkakalso, no? Sus. At ito namang si Kuting, wala siya magawa sa bata. Mga bata niya. Parang ano siya dito, yung utos-utusan. Chismisan lang siya ng mga gantong bagay, pero wala siyang magagawa. At nakikita naman niya sa issue, no? At ang dami na bumabatikos, at dahil bumabanat na rito sa mga bata ng sila Tamba, no? Wala akong ginagawa si Kuting. No? Kaya yung sinasabi na dapat tingnan niya rin yan. Tingnan niya yung mga bata niya kung anong ginagawa. Tapos naging presidente ka pa, no? Pero wala kang magandang impluensya. Natin. Pero ng bayan, kaya nga ganoon na lamang ang kalidad ng ating flood control sa Pilipinas ngayong Marcos administration. Dahil ang mga materyales kung paano gawin ang flood control ay tinipid
Kaya ang resulta, mabilis masira kasi tila kinukurakot ng mga nakaupo at ng mga contractors. Samantala nagbigay ng comment of reaction si Mr. Bill Tucker kung saan nasupalpal ng dating driver ni dating Pangulong Duterte si Congresswoman Luistro ng Batangas. Narito ang full video, panoorin natin. Ibabalik ko po yung inyong nakaraan, and if you will be given the choice, sino pong gusto nyo maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. Paano nyo ho ba i-gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 1 being the lowest and 10 being the highest. Sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Itong may radyo pa kami, Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS. Do you confirm that? I don't Di ba? Okay lang maging Superman si FPRR. Di ba? Kaya totoo naman talaga na may nagawa naman talaga siya, di ba? Kaysa naman kay Pulburon, di ba? Call sign nga niya, kuting talaga kasi wala eh. Meow 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 eh. Meow 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 meow. Anak. Di ba? Di ba? Ayan, nagsalita na. Dating FPRRD driver yan di ba? Siyempre, iba yung hindi yan sa pag-loyal sa isang bossing, no? Kasi bossing mo, maging loyal ka, kung talagang may nagagawa, no? Ayan, kagaya ni FPRRD, mostly naman, no? Sa 100% is 70%, mas gusto naman talaga yung panunungkulan talaga ni FPRRD. Di ba? Ayon sa survey, kaysa dyan kay Kuting, moments. Ma'am, Very good. I don't know. Sa amin lang naman sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Very good. Ganyan sumagot. Ay, ang baboy, nakangiti. Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan niyan is the media. Did you watch the Senate investigation where the president appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is Davao Death Squad? Ha? Sinabi ba niyang Davao Siya Death po, Your Squad? Honor. Yes, Siya po ang may sabi. did you watch him confirm? Yes. Napanood niyo po ba yun? Yes. And Grabe, tinan mo, grabe yung mga interviewhan. Grabe ba? Grabe talaga, no? Kala mo, talagang pipigain ka nila rito, no? Para may malaman sila, no? Para meron silang, talagang grabe nila banatan no, si FPRRD, no? Talagang gusto nilang sirain. Pero, bakit itong Quadcom na to? Ay, iba tawag si Bibi. Kaya sabi ko sa Bibi, yan, yung mga bata mo, no, gumawa sila yan, tuwadkom na yan, Naku, sabi ko sa BBM, pagbaba mo, ikaw naman babanatan yan, no? Yung sinasabi ko sa iyo. Yung mga mo, dahil nakadikit yan sa'yo, dahil may kapangyarihan ka pa sa ngayon, nandiyan yan sa'yo. Pero pagdating ng panahon, maniwala ka sa akin, magkakantahan din kayo. Magtuturo-turuan din kayo, puking ina. Kung sinong tawag dito, magtuturo-turuan din kayo kung sinong may pakana ng lahat, yung mga paninira na yan, yung mga paglabas ng mga witnesses na pawang scripted. Yung mga scripted na witnesses nyo, lalabas yan. Talagang yan, magkakaroon tayo ng kaalaman dyan, no? Kaya tinan mo, pansinin niyo yung mga grabe yung pagtanong, no? Pero ito talaga magaling yung si Mr. Buenaventura, no? Magaling siya kasi ano bang sabi? Ano ba yung DDS, di ba? Hindi ko po alam, di ba?
Hindi daw niya alam. Pero tanongin mo yung mga ginto vloggers dyan, alam nila yung DDS. Diba? DD shit daw. DD shit, ha? Kasi itong mga to, yung mga bayaran. Na kahit alam naman nila, pasok naman na talaga sa pinag-uusapan, yung pinipilit pa rin nila yung mga mali naman talaga. Ay, nako. Napanood nyo din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama doon sa Davao Death Squad? Narinig ko po yun. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is Davao Death Squad. Si Arturo Las Cañas po, may sabi din sa kanya. Yes, and even Matobato is confirming that there is Davao Death Squad. Ang bobo ng baboy na to. Bakit siya ang nasa-confirm? And even Jose Basilio is confirming that there is Davao Death Squad. Basilio, ano to? Basilio yun, ano? But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of Davao Death Squad, and you are denying Davao Death Squad. I did not, Your Honor. Sige, di ba? Denying talaga siya. Hindi nga niya alam yung DDS, Sabi niya, ang nagpangalan niya, yun niya. Media nagpangalan sa Davao Death Squad. Pero, siyempre, talagang marami nakakalam. Totoo yan. Di ba? Ang Davao Death Squad. Talagang ngayon naman yung sinisilip ng Davao Death Squad na yun. Dito kay PRRD at yun nga war on drugs, yung pagpatay ng mga wala daw kalaban-laban. Ano yan, di ba? Alam ka naman, siyempre. Utos lang yan. Ngayon, marami lang sumilip para, alam mo na, malapit na naman ang eleksyon, palakasan, nagpabutihan na naman lalabas sa mga, magiging maamong tupa na naman yung mga kamote na yan. Na kala nila sila lang yung tawag dito magaling at magpapakita nila sa tao na wala silang mga dungis at mga kabahuan. Kaya sabi ko sa inyo, tingnan nyo mabuti at usisain, pag-aralan yung mga nasa paligid, kasi mahirap. Narinig ko lang yun, Honor. I am not answerable for President Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008? Kinonfirm ba ni Tatay Digong doon sa Senate na may Davao Death Squad? Ang pagkarinig lang naman natin doon sa Senate, may death squad naman talaga. Yung mga polis. Alam niyo mga lods, ang bobobo ng mga kongresista, tayo mga ordinaryong tao, gets natin. Na yes, ang mga polis, di ba, para na rin yan talaga yun silang death squad. Kasi, di ba, everyday, di ba, everyday, buhay ang nakataya. Di ba, lalo na pag ang kasugapa mo at kaaway mo, mga kriminal, mga halangang bituka. Kahit naman ako, kung kriminal lang kayong kalaba ba? Diyos ko pa, bakit naman hindi? Di ba? Wala namang ginagawang perwisyo pa. Yung mga nagbibisyo dahil sa, buti nga may ganyan tayong dumating na PRRD. Kung wala, hindi. Diyos ko po, ang gulo ng mundo. Ngayon nga lang simple. Yung kuting nyo si Pulburon man, wala nga nagawa Naghanap na naman ng dami ng krimen. Diyos ko po. Ano ba yung sinasabi nyo nga, Presidente? Ano ba yung sinasabi nyo bagong Pilipinas? Gano'n nangyari. Bagong Pilipinas, walang muka. Nagbibisyo tas walang salita. Yan yung sinasabi nyo na bagong Pilipinas, Nako. Bagong Pilipinas, walang muka. Nagbibisyo at walang salita. Kaibigan nyo? Kaibigan mo? Yes, si Bongbong Polvo Markuting. Ito po. Yan ba yung sinasabi nyo, no?
adik at pusher, masyadong literal itong mga kongresista ang bobobo. Tayo nga, mga ordinaryong tao, nag-gets na natin yung point ni Tatay Digong. Tapos itong si Luisito, specifically talaga niyan sinabi, kinonfirm ni Tatay Digong, Davao Death Squad. Ha? Ay, naku Lord Diyos ko. Alam mo, ikaw Luisito ka, ang akala mo talaga ang linis-linis mo no? Yung asawa mo nga nasangkot. Diba? Sa kasong yaks. Tapos diba? Ayan talaga, Lods. Ayan talaga nga palalabas niya mga kamote na yan, mga kalso na yan, ha. Kaya ikaw guys, kung meron kang masasabi dito sa ating mga reaction video, ito nga pinag-usapan natin ngayon, ha, na marinig nyo naman po na yung flood control, pinang-shopping na. Ayan. Yung mga bata ni Tambay, nagpapakasasa lang ho sa kaban ng bayan. Yan, si Pulburon King. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, pagdating ng halalan, mamili kayo kung sino ang dapat at karapat dapat iboto para sa pagbanda ng Pilipinas. Ha? Hindi yung yan na naman tayo. Corruption na naman ang nangyayari. Diba? At so yun guys, maraming salamat po sa nanood dito ang ating video, ha? Kalso TV, ha? Kalso TV, ha? Huwag mong kalimutan. Kalso TV. Pa-like and subscribe and share na rin po ito ang ating video para lagi kang updated. Pag-hit mo ang bell on para lagi tayong magkikita, ha? Maraming salamat mga kababayan sa muling pagkikita. Pakishare guys. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.